Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang A Turtle's Tale, Sammy's Adventures. Halina't simulan na natin. Sa pinakasimula ng kwento, makikita natin ang isang pagong na dahan-daang tumatawid sa kalsada. Hindi kalayuan mula roon, sa lilim ng isang puno ng niyog, may isa pang pagong na nakaupo. Ang pangalan niya ay Sammy. Pinagmamasdan niya ang lahat at sinasabi, "Pakiramdam ko laging nagmamadali ang mga tao." Ang pagong na nakikita ninyong tumatawid sa kalsada ay ang kaibigan kong si Ray. Pareho kaming ipinanganak dito mga 50 taon na ang nakalipas. Noon, wala pang anuman sa paligid, puro buhangin at mga pagong lamang. Pagkatapos nito, nagsimulang magkwento si Sammy tungkol sa kanyang kabataan. Makikita natin ang 12-dosenang mga sanggol na pagong na sabay-sabay na napipisa mula sa kanilang mga itlog at nagmamadaling patungo sa karagatan. Kabilang sa kanila si Sammy, nakakalabas lamang mula sa kanyang itlog. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, napansin niya ang iba pang mga sanggol na pagong na umaakyat palabas ng kanilang mga pugad at diretsyo ng patungo sa dagat. Sinubukan ding umakyat ni Sammy, ngunit paulit-ulit siyang nadudulas at bumabalik sa loob ng butas. Biglang damapo ang isang sigol, sinunggaban si Sammy, at lumipad palayo. Pilit na nagpumigla si Sammy upang makatakas. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nawala ng balanse ang sigol at nahulog ang isang sanggol na pagong na ang pangalan ay Shell, kasabay ni Sammy. Naging panatag at masaya ang dalawa nang makita ang isa't isa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magustuhan ni Sammy si Shell. Pareho silang nahulog, ngunit si Sammy ay napadpad sa isang lumulutang na piraso ng kahoy. Malubha siyang nasugatan. Nangyayain siya ni Shell na sumama sa dagat, napagtanto ni Sammy na hindi siya makagalaw. Ayaw sana siyang iwan ni Shell, ngunit biglang dumating ang isang napakalaking alon at inanod si Shell palayo. Sa isang iglap, nagkahiwalay sila. Kinagabihan, nakahiga pa rin si Sammy sa parehong piraso ng kahoy. Habang natutulog, nanaginip siya ng masama. Sa panaginip niya, sinusubukang kainin ng isang sigol si Shell. Nagising siya ng biglaan at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos nito, isa na namang malakas na alon ang dumating at inanod ang kahoy kasama si Sammy palayo sa karagatan. At dito nagsimula ang paglalakbay ni Sammy sa dagat. Kinabukasan, nakasalubong ni Sammy ang isang grupo ng mga pagong na nagbabala sa kanya tungkol sa paglalakbay ng mag-isa. Sinabi nila na napakalawak, mapanganib, at nakakatakot ang karagatan. Tinakot pa nila siya ng mga kwento tungkol sa isang puting pitong na tinatawag na barracuda, na sinasabing pinakamabilis at pinakamapanganib na mangangaso sa dagat. Ngunit may isang pagong na nagsabi sa kanya, "Huwag kang makinig sa kanila. Sundin mo ang iyong puso." Bago umalis ang grupo, binalaan nila siya na umiwas sa mga lambat ng mangingisda at huwag na huwag kakain ng plastic. Pagkatapos nilang umalis, yumuko si Sammy upang uminom ng tubig dagat, ngunit biglang inatake siya ng isang pirana. Nang tumingin siya pababa sa tubig, nakita niya ang malalaking pitong na lumalangoy sa ilalim. Sa sobrang takot, naparalisa si Sammy. Kasabay nito, ipinakita rin ang isa pang pagong na nagngangalang Ray. Desperado siyang naghahanap ng anumang maaaring lumutang, ngunit walang pumapayag na pasakayin siya sa kanilang bolsa. Labis siyang nalungkot. Sa hindi sinasadya, bumangga si Ray sa lumulutang na kahoy ni Sammy. Hindi nagtagal, nagkausap ang dalawa at agad na naging magkaibigan. Inanyayahan ni Sammy si Ray na manatili sa kanyang bolsa. Doon nila napagtanto ang isang kamanghamanghang bagay, pareho silang ipinanganak sa parehong araw. Sa isang paraan, para silang magkapatid. Mula noon, magkasama silang naglakbay sa karagatan sa loob ng 10 taon. Sumisid sila sa malalim na dagat, kumain ng lamang dagat, nagsaya ng walang katapusan, at lubos na tinamasa ang buhay. Habang nagtatawanan at nag-e-explore, unti-unti silang lumaki. Isang araw, ikinwento ni Sammy kay Ray ang tungkol kay Shell. Nagtanong si Ray, kailan mo siya nakilala? Ngumiti si Sammy at sumagot, "Hindi nagtagal matapos akong ipanganak. Napakabait niya, at minsan pa nga ay nailigtas ko ang buhay niya." Tumawa si Ray at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Sammy. Hindi ganoon kalaki ang karagatan. Isang araw, magkikita rin kayo." Biglang may isang higanteng balyena ang nagbuga ng tubig sa ere. Naitapon pataas sina Sammy at Ray, sabay tawa at saya. Isang gabi, habang natutulog sina Sammy at Ray, inanod ang kanilang munting bolsa patungo sa isang lugar na may refinery ng langis. Nanaginip pa rin si Sammy tungkol kay Shell nang biglang gisingin siya ni Ray. Sumisid sila sa malalim na dagat at muling nagsaya.
Doon nila nakilala ang isang pugita na nagngangalang Slim, na nakipagbiruan sa kanila. Ngunit biglang nagkagulo ang lahat ng nilalang sa dagat. Kumalat ang maitim na langis sa tubig. Ipinaliwanag ni Slim na hindi naligtas ang lugar dahil may bumagsak na oil tanker at nalalason ang dagat. Pinayuhan niya silang umalis kaagad habang siya ay naiwan. Sa loob ng ilang buwan, patuloy na inanod sina Sammy at Rai. Isang araw, isang malakas na pagsabog ang gumising sa kanila. Napagtanto nilang may ginagawang ehersisyong militar ang mga tao sa dagat. Sa puntong ito, napakaliit at hindi na matatag ang kanilang bolsa. Upang mabuhay, itinapon ni Sammy ang mga paboritong daikya ni Rai upang magbigay ng espasyo. Nagalit si Rai, at sa sumunod na sandali, tuluyang naghiwalay ang kanilang bolsa. Lumangoy palayo si Rai dahil sa galit, ngunit biglang naipit si Sammy sa isang lambat ng mangingisda. Bumalik si Rai upang iligtas siya, ngunit nabigo at siya rin ay nahuli sa isa pang lambat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sammy ang tunay na takot sa mga mata ni Rai, at siya rin ay natakot. Hinayla si Sammy pataas sa isang bangkang pangisda kasama ang iba pang mga nilalang dagat. Nakakita siya ng butas na maaari niyang takasan, ngunit bago pa siya makagalaw, naipit ang kanyang katawan sa pagitan ng mga kahon. Muling nagkahiwalay sina Sammy at Rai. Dahil matagal na naipit si Sammy, labis na natuyo ang kanyang katawan. Inakala ng kapitan ng barko na patay na siya at itinapon siya pabalik sa dagat. Walang malay, lumubog si Sammy hanggang sa may isang lumitaw na dolphin na tumulong sa kanya na muling lumutang. Salamat sa dolphin, nakaligtas si Sammy at kalaunan ay napadpad sa dalampasigan. Natagpuan siya ng isang mag-asawang tao na maingat na nag-alaga sa kanya at nagpanatiling ligtas. Ngunit ang alaga nilang pasang si Fluffy ay hindi nagtitiwala sa mga tao. Binalaan ni Fluffy si Sammy na mabait lamang ang mga tao sa simula at balang araw ay gagawin siyang sopas, tulad ng ginawa nila sa isang manok. Ipinakita niya ang balahibo ng manok, at labis na natakot si Sammy. Pinakain siya ng babae ng carrot at repolyo. Paalis si Fluffy habang ibinubulong, tandaan mo ang sinabi ko. Nang gabing iyon, nagkwento ang babae sa kanyang anak bago matulog, at naroon sina Sammy at Fluffy. Bumulong si Fluffy kay Sammy na patuloy siyang kakain at lalaki hanggang sa maging katulad siya ng manok. Tinanong niya kung may paraan na ba siyang makatakas, at mahina namang sumagot si Sammy na wala pa. Tinanong ni Sammy si Fluffy kung nakita na ba nito ang mundo. Sinabi ni Fluffy na nakapaglakbay na siya kasama ang kanyang mga amo at minsan pa siyang nailigtas mula sa pagkalunod sa dagat. Doon napagtanto ni Sammy na hindi lamang iisa ang karagatan, marami ito sa buong mundo. Kalaunan, nakilala ni Sammy ang isang babaeng pagong na nagngangalang Vera. Nais ng mga tao na magparami sina Sammy at Vera, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil mas matanda si Vera. Sinabi ni Vera na parang bilanggo sila roon at kailangan nilang makatakas. Humiga si Vera upang magpahinga at sinabing gisingin siya kapag oras na ng pagkain. Isang araw, pininturahan ng babae ang balat ni Sammy ng isang magandang disenyo. Araw ng Pasko iyon, ngunit patuloy pa ring tinatakot ni Fluffy si Sammy, sinasabing minarkahan lamang siya upang patayin at kainin kalaunan. Natakot si Sammy, ngunit mahinahong pinayuhan siya ni Vera na huwag makinig. Makalipas ang ilang araw, pinalaya si Vera dahil hindi siya maaaring magparami kay Sammy. Nalungkot si Sammy ng husto. Sa paglipas ng panahon, naging kaibigan niya si Vera. Isang araw, sinalakay ng pulisya ang dalampasigan at napilitang umalis ang lahat ng tao. Naiwan si Sammy na mag-isa. Sa loob ng maraming buwan, nabuhay siya sa pagkain ng mga dahon hanggang sa mapagtanto niyang hindi siya mabubuhay roon magpakailanman. Kaya bumalik siya sa dagat, ngunit sinalubong siya ng basura sa lahat ng dako. Naipit siya sa plastik at muntik ng masuffocate, ngunit dumating si Vera at iniligtas siya. Dinala siya ni Vera sa isang lugar na puno ng pagkaing dagat, at labis ang tuwa ni Sammy. Bigla nilang narinig ang sigaw ng isang pagong, hinahabol ito ng isang petang. Ang pagong ay si Shell. Sinunggaban siya ng petang, ngunit walang pag-aalinlangan na iniligtas ni Sammy si Shell, isinapanganib ang sariling buhay. Nagtago sila sa isang kuweba. Dumating si Vera at matapang na hinarap ang petang. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-atake, hindi nabasag ang kanyang matigas na balat, kaya umatras ang petang. Doon napagtanto ni Sammy at Shell na sila nga ang dalawang sanggol na pagong na nagkahiwalay noon. Muling nagkita, napuno sila ng saya. Magkasama nilang ginalugad ang karagatan. Isang araw, may nakilala silang seal na nagsabi tungkol sa isang lihim na lagusan na nag-uugnay sa mga karagatan.
Hinanap nila ito, ngunit nauwi sila sa isang ilog na puno ng panganib. Nakaligtas sila sa mga ahas, buwaya, at pirana, ngunit dinagad si Sammy ng isang agila. Nailigtas lamang siya ng putulin ng mga tao ang puno at mahulog siya pabalik sa ilog. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa muli silang maghiwalay dahil sa malalakas na alon mula sa mga barko. Nalungkot si Sammy, ngunit muling nagkaroon ng pag-asa nang marinig niyang buhay pa si Shell. Naglakbay siya hanggang Antarctica, nahuli si Sammy. Hinayla siya paakyat sa barko kung saan nakita niya ang maraming nilalang dagat na bihag din tulad niya. Ikinulong si Sammy sa loob ng isang hola. Pagkatapos, may nakita siyang nakakagulat. Nandoon din si Shell, at balak na siyang kunin ng mga tao. Sa sobrang desperasyon, nagawa ni Sammy na makatakas mula sa hola at sinubukang lapitan si Shell, ngunit aksidente niyang natamba ang isang bote. Dahil sa ingay, napansin siya ng isang tao at muli siyang nahuli at ikinulong. Sa sumunod na eksena, si Sammy at isa pang pagong ay isinakay sa isang kariton. Inilagay si Sammy sa isang maliit na lawa at muling ikinulong. Doon, muli niyang nakilala si Fluffy. Nang makita si Fluffy, labis ang tuwa ni Sammy. Nakiusap siya kay Fluffy na tulungan siyang makatakas. Pumayag si Fluffy at sinimulan niyang buksan ang pinto. Ngunit biglang pumasok ang punong doktor. Siya pala ang parehong babaeng minsang nag-alaga kay Sammy sa dalampasigan. Agad niya itong nakilala at pinalaya. Labis ang saya ni Sammy. Maya-maya, may ilang pagong na lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Nang sundan sila ni Sammy, nakita niya ang isang pagong na naipit sa lambat ng mangingisda. At ang pagong na iyon ay walang iba kundi si Ray, ang kaibigan niya noong kabataan. Matapos ang mahabang panahon, labis ang tuwa ng dalawa sa kanilang muling pagkikita. Sa tulong ng iba pang mga pagong, nagpumiglas si Sammy at sa wakas ay napaalaya si Ray mula sa lambat. Matapos makalaya, labis ang saya ni Ray. Ipinakilala niya si Sammy sa kanyang asawa na si Rita. Masaya si Sammy na makilala siya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay masakit pa rin ang pagkakahiwalay niya kay Shell. Kaya sa wakas ay naglakas loob siyang magbukas ng damdamin kay Ray at ibinahagi ang kanyang nararamdaman. Naunawaan ni Ray ang kanyang sakit, kaya tinipon niya ang kanilang mga kaibigan at tinulungan si Sammy na hanapin si Shell. Hindi nagtagal, namataan ni Sammy si Shell at napuno ng saya ang kanyang puso. Ngunit bago pa niya ito marating, napansin niyang may isa pang pagong na nakatayo sa tabi ni Shell. Bumagsak ang loob ni Sammy. Inakala niyang may napili ng kapareha si Shell. Nang makita ni Ray kung gaano kalungkot si Sammy, tinanong niya kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Sammy na tila may iba na si Shell. Naawa si Ray sa kaibigan at sinubukang aliwin siya. Sinabi niya na huwag mag-alala dahil marami pang magagandang pagong sa karagatan, ngunit nanatiling malungkot si Sammy. Maya-maya, muling lumitaw ang pagong na kasama ni Shell, ngunit ngayon ay nakikipaglandian naman sa iba pang babaeng pagong. Doon napagtanto ni Sammy ang katotohanan. Ugali lang pala ng pagong na iyon ang makipaglandian. Hindi pa pala pumipili si Shell ng kapareha. Muling nabuhay ang pag-asa ni Sammy. Magkasama, nagplano sina Sammy at Ray. Hiniling nila sa isang kaibigang pating ni Ray na magkunwaring aatake kay Shell. Sa tamang sandali, sumugod si Sammy, iniligtas si Shell, at muli siyang naging bayani sa kanyang paningin. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Sammy at nag-propose kay Shell. Pumayag si Shell. Sa wakas, nagsimula ang masaya nilang buhay na magkasama sa karagatan. Lumipas ang panahon. Nakita natin si Sammy ngayon bilang isang lolo, tinutulungan ng kanyang munting apo na umakyat palabas ng pugad. May ngiti sa kanyang mukha, pinaalis niya ito, hinihikayat na simulan ng sarili nitong paglalakbay, tulad ng ginawa ni Sammy noon.